Mic test. Okay. Magandang umaga po. Araw-araw malakas ulan. Medyo mahirap. Okay. Dahil sa malakas ulan, may sakit some brethren. I think. Take care well. Ingat kayo. Okay? Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3 hanggang 5. Ikalawang Timoteo chapter 4, 3 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at babaling sa mga katang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Okay, we are learning the 2 Timothy, right? Pinag-aaralan po natin yung Ikalawang Timoteo. So, malapit na. Following chapter, right? 2 Timothy chapter 4. Last week we learned, right? The Word of God is a really important thing in our Christian life. Nakaraan pinag-aralan natin na yung salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano. And then we learn we have to receive the Word as the Word of God. At nalaman natin na dapat tanggapin natin yung salita bilang salita ng Diyos. And then the Word of God can change our life. At yung salita ng Diyos ang magbabago sa ating buhay. The Word of God can work in our Christian life. Yung salita ng Diyos yung kikilos sa ating pamumuhay Kristiyano. So, right, this time we are learning the Bible. Kaya ngayon pag-aaralan natin ang Biblia. This time is very important, right? Kaya sa oras na to, mahalaga. So you continue try receive the word as the Word of God. Kaya patuloy niyo pong tanggapin yung salita bilang salita ng Diyos. Okay. Today, we read chapter 4, 3 hanggang 5. Ngayon po binasa natin yung chapter 4, verse 3 hanggang 5. Verse 3, sapagkat darating ang panahon. Darating ang panahon. Anong panahon? Ang panahon dito, ang panahon ay huling araw. Before we learn 2 Timothy chapter 31, right? Nakaraan pinag-aralan po natin yung Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1. Right? Ngunit chapter 31, right? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Mga huling araw, right? Yes. Kaya ang panahon ay huling araw.
We know, right? Our time is huling araw, right? Nalaman natin yung panahon natin ay huling araw. What's the characteristics of this time, huling araw? Kaya ano yung katangian ng huling araw? So, verse 3, chapter 4, verse 3, right? Hindi nila matitis ang wastong aral. It's a characteristics of this time. Ito po yung katangian ng huling araw. Ang wastong aral ay nangahulugang tunay na ebanghelyo. Ayaw nilang makinig sa tunay na ebanghelyo. Tama po ba? So, whenever we have the Bible seminar, we preach the true gospel. So tuwing nagkakaroon tayo ng Bible seminar, ipinapangaral natin yung tunay na ebanghelyo. But more and more, our time, people don't have interest. Pero sa panahon natin, patagal ng patagal, yung mga tao nawawalan ng interes. Mas mahirap evangelism, right? Philippines is better, but Korea much difficult our time. Dito sa Pilipinas, mas mabuti kaysa doon sa Korea. Korean people, they don't have interest. Dahil yung mga tao sa Korea, wala silang interes. They more focused on this world. Higit silang nakatuon sa sanlibutan ito. But Philippines also, gradually, people more, they don't have interest. Ganon din sa Pilipinas, yung mga tao unti-unting nawawalan ng interes. Right? Sometimes when we have the Bible seminar in cover the court, we borrow the cover the court for the Bible seminar outside. Minsan, nagtadaos ng Bible seminar sa mga covered court sa labas. Right? The young people, right? When they have a basketball, maraming tao. Yung mga kabataan, kung merong mga basketball, maraming tao. But when we open the Bible seminar, wala. Disappear. Pero kapag sinabi na namin yung tungkol sa Bible seminar, naglalaho sila. Hindi nila matitis ang wastong aral. Right? Tunay na ebanghelyo. Hindi interesado. Yeah. At verse 3, sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay ipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pangnanasa. Anong ibig sabihin? Makakating tainga. Ang makating tainga ay nangahulugang gusto nilang marinig ang isang bagay na nakalulugod sa kanila. Ngunit wala silang interes sa katotohanan. Gusto lang nilang marinig ang gusto nilang marinig, hindi ang kailangan nilang marinig. Naintindihan niyo po? Yeah. So, our time pareho, right? The people don't want to listen the gospel, the truth. Pareho po sa panahon natin ngayon, yung mga tao ayaw nilang pakinggan yung katotohanan ng ebanghelyo. That please their ear. Gusto lang nilang pakinggan yung mga salitang gusto nila. Yeah. That's why it's right. They will, verse 3, they will heap up for themselves teachers. Kaya sinabi sa verse 3, mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga guro. They make their own teacher. Gumagawa sila ng kanilang sariling guro. Our time, there are many teachers, right? Sa panahon natin, napakaraming guro. Through online. Sa online. That's why the Facebook, YouTube, each their teacher, right? Yan po yung kanilang pagtuturo. And especially our time, many people use
you know, GPT, Chat GPT, At sa panahon natin ngayon, maraming tao yung gumagamit ng chat GPT. AI, right? So we ask anything, right? It gives us the answer, right? Kaya nagtatanong tayo ng maraming bagay, ito ay nagbibigay ng sagot. It's a teacher, right? Good teacher, right? Ito ay mabuting guro. Of course, we can get the good information. It's okay. Siyempre, makakuha tayo ng mga mabubuting impormasyon. But AI also not always right. Pero yung AI din ay hindi palaging tama. It also has a mistake. Meron din itong pagkakamali. Especially spiritual thing, it has also mistake. Lalo higit kung patungkol sa mga spiritual na bagay, ito ay merong pagkakamali. Teaching the Bible can have a mistake. Yung pagtuturo nila ng Biblia, maaring magkaroon ng pagkakamali. Yeah. Because of it's a machine, it's not related to the Holy Spirit, right? Dahil ito ay machine, wala itong kinalaman sa Espiritu Santo. The teaching by the Holy Spirit is correct, right? Pero yung pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay palaging tama. But our time, right? Many people have their own teacher. Pero sa panahon natin ngayon, maraming tao may sariling guro. Yeah, verse 4, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at pabaling sa mga katang-isip. Mga katang-isip. Ano po? Ang katang-isip ay gawang kwento ng tao. Gawang kwento ng tao. Of course, it's not also relay with the truth. Right? Siyempre, wala rin itong kinalaman sa katotohanan. Yeah. So, many people, right, have more interest in the man-made story than the truth in the Bible. Kaya maraming tao, mas interesado sila doon sa kwentong gawa ng tao kaysa doon sa katotohanan ng Biblia. It happened our time, right? Nangyari ito sa panahon natin. It's at this time, right? Yeah. Verse 5. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Yeah. Ano ang mas kailangan natin sa panahong ito ng kasamaan? Right? Our time, more and more wicked, corrupted. Sa panahon natin, pasama ng pasama. This time, ano ang mas kailangan natin sa panahon ito? Habang lalong nagiging masama ang mundo, lalong kailangan gampanan natin ang gawain ng isang evangelista. Don't think our church we have a evangelist, right? Huwag niyo pong isipin dahil sa church natin merong evangelist. We just put the name evangelist, one of the minister in church. Inilagay lang natin sa pangalan yung evangelist. But actually, all the saved Christian are evangelists, right? Pero sa katunayan, lahat ng ligtas na tao ay mga ebanghelista. Okay. So, this time, we need to do the works of evangelist. Kaya sa panahong ito, dapat nagawin natin yung gawain ng ebanghelista. Ang apat na bagay na kailangan natin bilang evangelista, verse 5, right? Una, ikaw ay maging matino sa lahat ng bagay. Ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Una, okay, bilang evangelista, ang pagiging matino at pagiging mapagpantay ay makakaunay. Para maging matino, kailangan laging maging magpagpantay. Okay po. You mark here. Markahan niyo po dito. 2 Timothy chapter 4. Mark. At buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 5.
unang Thessalonica chapter 5 verse 6 hanggang 8. Chapter 5, 6 hanggang 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Yeah. Verse 6, right? Kaya huwag tayong matulog kaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Right? Yeah. Upang maging mapagpantay, kailangan nating malaman kung anong uri ng panahon ang ating kasalukuyang panahon. Yeah. Yeah. Anong uri ng panahon ang ating kasalukuyang panahon? Yeah. You also mark here. Markahan nyo rin po dito. Yeah. Also, buksan mo ang Biblia, Romans 13. Roma chapter 13. 13:11, Romans 13:11. Roma chapter 13 verse 11. Okay po, 13:11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumasampalataya ng una. Alam ninyo ang panahon, right? Alam ninyo ang panahon. Ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Bakit? Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. Nung tayo'y sumampalataya ng una, it's the time we get the salvation, right? Ito yung oras kung kailan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Anong kaligtasan dito? It's a salvation of our body. It happened when Jesus come again. Ito yung kaligtasan ng ating katawan at mangyayari ito sa muling pagbalik ni Jesus. So, our time, right? Jesus' second coming is really near, right? Kaya sa panahon natin, yung ikalawang pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na. Ang ating panahon ay ang mga huling araw, isang panahon kung saan ang lahat ng palatandaan na magaganap bago dumating si Jesus ay natupad na. At ito ay isang panahon kung saan ang mga pangyayaring magaganap sa 7 taong kapighatian ay inihahanda na. Tama po ba? Whenever we listen to the Bible seminar, we learn, right? Pinag-aaral natin ito sa tuwing nakikinig tayo ng Bible seminar. So, our time, we see, right? Maraming lindor. Tama? And we see also many places, the country fight war, meron war. At nakikita rin natin na maraming bansa yung nagkakaroon ng digmaan. God shows a sign, right? Shows a sign. Ipinapakita ng Diyos yung tanda. And then all the country, they are preparing digital currency. At yung mga bansa, inihahanda nila yung digital currency. So, not so long ago, right, the America, USA, right, the Donald Trump approved the stable coin. Hindi katagalan, inaprubahan ni Donald Trump doon sa USA, sa Amerika, yung stablecoin. Passing the stablecoin. It is approving the can change the dollar by the digital currency. Ito po yung pagpapalit mula sa
pera papunta doon sa digital currency. Yeah, not only America, all the country they are preparing digital currency. Hindi lamang sa Amerika, kundi lahat ng mga bansa, inihahanda na yung digital currency. They are preparing to control the whole world. Inihahanda lang Right. kontrolin yung buong mundo. Yeah, it happened our time, right? Nangyayari po ito sa panahon natin. Yeah, so when we know what's our time, we can be awakened. Kaya kung malaman natin yung panahon natin ngayon, tayo ay Yeah, magigising. we can be watchful. Okay? Balikan natin unang Thessalonica chapter 5, verse 8. Upang maging matino, kailangan mong isuodang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Right? Chapter 5, verse 8. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Hindi tayo dapat mamuhay ayon sa mundong nakikita, kundi ayon sa pananampalataya. Ayon sa pananampalataya, ito ay tunay na Christian life. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5, verse 7. Ikalawang Korinto chapter 5, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Right? It's easy to live by sight. Mas madaling lumakad sa paningin. But it's more difficult to live by faith. Pero mahirap lumakad sa pamamagitan ng But pananampalataya. Christian is the one who live by faith. Pero yung Kristiyano, siya yung nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Right? Yeah. So, isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Okay? At isuot natin ang baluti ng pag-ibig. Pag-ibig. Kailangan ng pag-ibig. Sinabi na sa mga huling araw, ang pag-ibig ng marami ay lalami. Tama po ba? Our time. Pag-ibig ng marami ay lalami. Sa ganitong panahon, mas lalo nating dapat isabuhay at isagawa ang pag-ibig. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 8. Unang Pedro chapter 4, verse 8. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Right? So we don't need to follow this word, right? Hindi natin kailangan sundin yung sanlibutan ito. Even though this word become more core in love, right? But we need to become hot in love. Kahit na yung mundong ito ay nagiging malamig sa pag-ibig, dapat tayo ay maging mainit sa pag-ibig. Right? At first, we have to love our Lord more. Una, kailangan nating higit na ibigin yung ating Panginoon. Second, we have to love one another. At ikalawa, ibigin ang isa't isa. Brothers and sisters, right? In church. Mga kapatiran sa loob ng church. We have to love the lost soul more. Ibigin natin ng higit yung mga ligaw na kaluluwa. Yeah. Isuot natin ang baluti ng pag-ibig. Yeah. Isuot natin ang baluti ng pag-ibig. Yeah. At upang maging matino, dapat isuot ang helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Ang dapat nating higit na panghawakan
sa ating panahon ay ang pag-asang ibinigay ng Diyos. Okay, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 8, 24 and 25. Romans 8, 24 and 25. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Right? 25, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita. Yeah. The hope, we have a hope, right? We have a hope. Meron tayong pag-asa, Yeah. But the hope, right, we cannot see. Right? pero yung pag-asang hindi nakikita, If already happened, it cannot be the hope, right? dahil kung ito ay nangyari na, nakita, hindi ito magiging pag-asa. Yeah. Hope is in the future, right? Yung pag-asa ay nasa hinaharap, That's why we cannot see. kaya hindi natin ito nakikita. Yeah. But we have to hold on this hope, Pero dapat nating panghawakan ng pag-asang even ito, though we cannot see. kahit na hindi natin nakikita. But after salvation, we have a lot of hope, right? Pero pagtapos ng kaligtasan, meron tayong maraming pag-asa. Yeah. Anong pag-asa? Una, we have a hope for the eternal heaven. Una, meron tayong pag-asa sa walang hanggang langit. Yeah. We have a hope for the eternal life. Meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yeah. We have also hope for second coming of Jesus. May pag-asa rin tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus. When He comes again, we have a hope our lowly body changed to the glorious body. Kapag muli siyang dumating, yung ating katawan ay magbabago sa maluwalhating katawan. It's a hope for the resurrection, right? Ito yung pag-asa sa muling pagkabuhay. You don't have this hope? Wala ka ba ng ganitong pag-asa? Sometimes we are struggling, right? Because of our sinful nature. Minsan tayo ay nahihirapan dahil sa ating likas na pagkakasala. We want to remove all this sinful nature. Gusto nating mawala na yung mga likas na pagkakasala. It happens when Jesus come again. Mangyayari ito sa muling pagbabalik ni Hope Jesus. of resurrection. Ito yung pag-asa ng muling pagkabuhay. And then someday when we go to heaven, God prepared the eternal reward for us. At balang araw, inihanda na ng Diyos yung walang hanggang gantimpala para sa atin. It's our hope, right? Ito yung ating pag-asa. We cannot see, right? Hindi natin ito But nakikita. we can hold on this hope. Pero maaari nating panghawakan ng pag-asang ito. Isuot ang helmet ng pag-asa. Ang taong may pag-asa ay tumatanggap ng malaking kaaliwan. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 6. Hebreo chapter 6:18. Hebreo chapter 6:18. Okay po, chapter 6:18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Upang sa pamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Right? Sa harapan natin, right? Ito ay pag-asa. That happened, right? Sa harapan natin. But we can hold on this hope, right? Pero maaari nating panghawakan ng pag-asang Because ito. our hope come from God. Pero dahil yung pag-asa natin ay nagmumula sa Diyos. Our hope come from by God's promise. Yung pag-asa natin ay nagmumula sa pangako ng Diyos. We know, right? God, what does not God do? What God cannot do? Alam natin kung ano yung hindi kayang gawin ng Diyos. What God can do
everything, right? He's almighty. Siya ay makapangyarihan kaya kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Yeah. But he's not do one thing. Pero may isang bagay siyang hindi ginagawa. He does not tell a lie. Hindi siya nagsisinungaling. What he said, he always accomplished, right? Kung anong sinabi niya, isinasa katuparan He niya. promised, he always accomplished the promise. Kapag nangako siya, isasagawa niya yung pangako niya. That's our hope, right? Yun yung ating pag-asa. That's why even though we cannot see, we can hold on to hope. Kaya kahit hindi natin nakikita, mapangahawakan natin yung pag-asa. So, yeah. magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan, right? Ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Yeah, it become our refuge. Our hope become our refuge. Yung ating pag-asa, ating nagiging kanlungan. It comfort us, right? Ito yung nag-aaliw sa atin. Kaya ang taong may pag-asa ay kayang tiisin ng mabuti ang mga kasalukuyang paghihirap. Tama ba? Yeah. So, una, ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Balikan natin. 2 Timothy chapter 4. Balikan natin sa ikalawang Timoteo, chapter 4. Chapter 4. Verse 5. Pangalawa, magtiis ka ng mga kahirapan. Bilang evangelist, magtiis ka ng mga kahirapan. Pagkatapos maligtas, maraming paghihirap ang maaaring dumating sa kaloob ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 34, 19. Awit 34, 19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Yeah. Konti lang ang kapighatian ng matuwid. Tama o hindi? Hindi. Right? Sinabi ng Biblia. Marami ang kapighatian ng matuwid. Sino ang matuwid? Yeah. Tao na naligtas. Tama? Yeah. Marami ang kapighatian ng matuwid. Yeah. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Sinabi ng Biblia. Ngunit, inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Tama ba? Promise of God. Pangako ng Diyos. Normal lamang na dumaan sa maraming paghihirap hanggang sa pagpunta sa harap ng Panginoon. In the early church, right? Many Christians suffered a lot of oppression. Sa mga naunang church, maraming Kristiyano yung nagdusa ng maraming kapighatian. Maybe their tribulation much greater than us, right? Marahil yung kapighatian nila ay mas matindi kaysa sa atin. Many people, because the Roman emperor persecuted, saved the Christian. Dahil yung mga emperor na Romano, inusig nila yung mga Kristiyano. Even the God's chosen people, Jews, persecuted the Christian. Kahit yung mga Hudyong pinili ng Diyos, inusig nila yung mga Kristiyano. Mahirap. Then Apostle encouraged them to continue their Christian life. Pagkatapos hinimok sila ni Apostol Pablo na magpatuloy sa kanilang pamumuhay Kristiyano. How Apostle encouraged them? Paano sila hinimok ni Apostol Pablo? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 14, 22. Gawa chapter 14, 22. Gawa 14, 22.
Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinatatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian, kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yeah. Apostle Pablo, right? Pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. Sinasabi na sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Right? Kailangan. It's God's will. Ito po yung kalooban ng Diyos. Then, right, at first maybe they couldn't understand why we are saved, why we have many affliction. Siyempre sa una, sabihin natin, bakit nung naligtas ako, marami akong kapigatian. Then, when they think about it, they are discouraged, right? At kapag iniisip natin ito, tayo ay nanlulumo. The unbeliever deny the Jesus, they are prosper in this world. Yung mga hindi mananampalatayang tinatanggi si Jesus, sila ay But sumasagana. we try to keep our faith, we try to preach the gospel. Pero tayo, pinapangaral natin yung ebanghelyo, pinapanatili ang Why we pananampalataya. receive many persecution? Pero bakit tumatanggap tayo ng maraming We pag-uusig? have more oppression than the other. Mas marami tayong kapigatian kesa sa iba. They have a heart to give up. Kaya meron silang pusong sumuko. Right? Yeah. Then Apostle Paul encouraged them. Kaya hinimok sila ni Apostol Pablo. Don't stop. Continue. Huwag kayong tumigil, magpatuloy. Yeah. It's the oppression God allowed. Ito yung kapigatiang ipinahintulot ng Until Diyos. we go to, until we stand before the Lord, we have to pass through many oppression. Hanggang sa tumayo tayo sa harap ng Panginoon, dapat nating pagdaanan ang maraming kapigatian. mayroon layunin at dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang paghihirap. Lamentation chapter 3, buksan mo ang Biblia, Lamentation chapter 3. Panaghoy, chapter 3. Pagkatapos sa Jeremias, Pagkatapos po ng Jeremias, meron Lamentation chapter 3, verse 33. mga Panaghoy, chapter 3, verse 33. Yeah. Tatulong number 3, right? Chapter 3, 33. You can remember, right? Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Hindi niya kusang pinahirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Why? God loves us, right? Iniibig tayo ng Diyos. We are His children, right? Tayo ay kanyang mga anak. Why God allow oppression if He loves us? Pero bakit pinapahintulutan ng Diyos yung kapigatian? It Anak is not His original will, right? Hindi ito yung kanyang tunay na kalooban. When He allowed the oppression, there is His good will. Kapag pinahintulot niya yung kapigatian, meron siyang tunay na kalooban. What's His good will? Ano yung kanyang mabuting kalooban? Natutuyo tayong magtiwala sa Diyos sa pamagitan ng paghihirap. We have lived our life according to our own thought, way. Namuhay tayo sa ating buhay noon ayon sa ating kaisipan at paraan. We have lived our life by relying on ourselves. Namuhay na tayo sa ating buhay na umaasa sa ating sarili. But after salvation, we shouldn't do like that way anymore. Pero pagtapos ng kaligtasan, huwag na natin itong muling gawin. We have to only rely on the Lord. Dapat na magtiwala lamang tayo sa Panginoon. But in normal situation, we cannot learn how to rely on the Lord. Pero sa mga normal na kalagayan, hindi natin natututunang hanapin ang Diyos. That's why God allowed the oppression Kaya pinahintulot ng Diyos ang kapigatian to teach us how to rely on the Lord. upang turuan tayo na umasa sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto, chapter 1.
Ikalawang Korinto chapter 1, 8 and 9. 8 and 9. Ikalawang Korinto chapter 1, 8 and 9. And 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. We can know how much Apostle Paul suffered the great affliction. Malaman natin kung gaano nagdusa ng matinding kapighatian si Apostol Pablo. Right? Verse 8, tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya. Yeah. Nawalan na ng pag-asang mabuhay. Yeah. Very difficult, right? Operation. Napakahirap ng kapighatian. Then what Apostle Paul learned? Pero ano yung natutunan ni Apostol Pablo? Verse 9, upang kami ay huwag magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Kundi sa Diyos. Yeah. So, right, when we meet some problem, we try to solve the problem through our own way. Kapag humaharap tayo sa ilang problema, sinusubukan natin itong lutasin sa pamamagitan ng ating sariling paraan. Right? Yeah. We make some idea, right? How Nag-iisip to solve this problem. Nag-iisip tayo ng paraan kung paano ito lulutasin. Yeah. It means we rely on ourselves. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Yeah. It's a familiar to us, right? Ito na yung nakasanayan natin. Because we have lived our life by relying on ourselves. Dahil nabuhay tayo sa buhay natin na umaasa sa ating sarili. But God doesn't want it. Pero ayaw ito ng Diyos. Then, God allowed the oppression, right? Kaya pinahintulot ng Diyos ang kapighatian. At first, we try to solve the problem through our own way. Sa umpisa, sinusubukan natin itong lutasin sa pamamagitan ng ating But sariling paraan. situation become worse. Pero lumalala yung kalagayan. We try again. Sinusubukan natin ng paulit-ulit. The problem does not solve. Pero yung problema, hindi nalulutas. Then, I cannot do anything. Wala na akong magawa. We cry out to the Lord, right? Umiiyak tayo sa Yeah. We Panginoon. completely rely on the Lord. Ganap tayong nagtitiwala sa Panginoon. Oh Lord, if you don't have, I cannot do anything. O Panginoon, kung hindi ka tutulong, wala akong I magagawa. just rely on you. Umaasa lamang ako sa iyo. I commend all my life to you. Pinagkakatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Right? We can learn in this situation, right? Kaya matututo tayo sa mga ganitong kalagayan. That's why if we don't learn, rely on the Lord, tuloy-tuloy, God will allow oppression. Kaya kung hindi natin matututunang umasa sa Diyos, patuloy na bibigyan tayo ng Diyos ng mga kapighatian. Until we learn. Hanggang sa matuto tayo. Okay po. At sa pamagitan ng paghihirap, ang pananampalataya ay sinasanay. Yeah, buksan mo ang Biblia, Job chapter 23. Job 23, verse 10. Job 23, verse 10. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Parang ginto. Yeah. As we know, Job suffered a lot of oppression. Gaya ng ating nalaman, si Job, dumana siya ng maraming God kapighatian. allowed a lot of oppression to Job, right? Pinahintulot ng Diyos yung maraming kapighatian kay Job. Maybe nobody can compare their oppression to Job, right? Marahil walang sino man yung maikukumpara yung kapighatian nila kay Job. One day, all his possession disappeared. Isang araw, lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. It will be a big problem in our life, right? Ito ay malaking problema sa ating buhay. Yeah. But
when he fall into difficulty, immediately more oppression comes to him. Pero nung mahulog siya sa kapighatian, agad-agad na dumating yung marami pang kapighatian. Oh, why all my possession one day disappear? Bakit lahat ng ari-arian ko sa isang araw naglaho? But at the moment, he heard the news, his 10 children died. At pagkatapos nun, narinig niya yung balita na yung 10 niyang anak ay namatay. More difficult situation. Mas mahirap na kalagayan. Yeah. And his body have a great disease. Maging yung katawan niya nagkaroon ng sakit. Yeah. His wife rebuked him. At sinaway siya ng kanyang asawa. Terrible situation, right? Terribling kalagayan. But God allowed it, right? Pero ito ay ipinahintulot ng Diyos. But through the operation, he was trained. Pero sa pamamagitan ng sitwasyong ito, siya ay nasanay. That's why, as he said, right, verse 10, chapter 20:10, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. His faith was trained. Yung pananampalataya niya ay nasubok sa pamamagitan ng kapighatian. Originally, our faith is not so strong. Sa katunayan, yung pananampalataya natin ay hindi matibay. But when we pass by many operation, our faith can be trained. Pero kapag dadaan tayo sa maraming kapighatian, yung pananampalataya natin ay masasanay. So, sometimes the newly saved, meron here also newly saved, yeah, you can see some brothers and sisters, their mistake, their Christian life. Minsan, may mga bagong ligtas, nakita na yung mga pananampalataya at yung pagkakamali ng mga brothers and sisters. Then, sometimes you disappoint their Christian life. Minsan, napanghihinaan kayo sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Oh, they are already all after salvation, but their Christian life, why like that? Matagal na sila sa pananampalataya, pero bakit yung pamumuhay Kristiyano nila ay gaya niyan? You can sometimes judge them, right? Kaya minsan, hahatulan nyo sila. But you have to know, they passed by many affliction already. Pero kailangan mong malaman na dumaan na sila sa maraming kapighatian. But they already still stand in the faith. Pero nanatili silang nakatayo sa pananampalataya. So, but you are newly saved, right? You don't pass by many affliction yet, right? Pero ikaw, bagong ligtas ka, kaya hindi mo pa nadadaanan yung maraming kapighatian. That's why you need to be careful in judging other. Kaya kailangan mong maging maingat sa paghusga sa ibang tao. Because you can have also many affliction. Dahil magkakaroon ka rin ng maraming kapighatian. Then it's not sure whether you still keep your faith or not. At hindi sigurado kung mapapanatili mo yung pananampalataya mo o hindi. But when we pass by many affliction, our faith can be trained. Pero kapag napagdaanan natin yung maraming kapighatian, yung pananampalataya natin ay Our masasanay. faith become more and more strong. Yung ating pananampalataya ay higit na magiging matatag. At sa pamagitan ng pagsubok, nagiging mas malinis. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119, 67. 67. Okay po, 67. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bago ako magdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Yeah. So, sometimes, right, we suffer oppression because of our mistake or sin. Minsan dumaranas tayo ng kapighatian dahil sa ating sariling pagkakamali o kasalanan. Then maybe God gives the discipline. At marahil ipapahintulot ng Diyos, magbibigay siya ng disiplina. Then it can be also oppression to us, right? At ito rin ay magiging kapighatian para sa atin. But through this operation, we can correct ourselves. Pero sa pamagitan ng kapighatiang ito, maitatama natin We yung can ating remove sarili. the sin, right? Maalis natin yung kasalanan. That's how we can be more clean. Kaya higit tayong magiging malinis Through the oppression. sa pamagitan ng kapighatian. Sa pamagitan ng paghihirap, tayo ay
nakakaroon ng pagpapala sa huli. Yeah, it's a good will, God's will. Good God's will. Ito yung mabuting kalooban ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 8. Roman chapter 8. Roma chapter 8. 17 and 18. 17 and 18. Romans 8. Romans 8. 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Verse 17, right? Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatian namang kasama niya. Right? Yeah. Luwalhatian, tayo'y lumalhatian, it's a blessing. Right? Ito po yung pagpapala. Yeah. So, without oppression, we cannot expect any blessing, God's blessing. Kaya kung walang kapigatian, hindi natin naaasahan ng anumang pagpapala mula sa Diyos. Verse 18, yeah. Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhating mahahayag sa atin. Yeah. It's a grace, right? Ito po ay biyaya. Yeah. We suffer konti lang oppression. Maliit lang yung pagdurusa natin. But God's blessing will be much greater than our oppression. Pero mas malaki yung gantimpala ng Diyos kaysa sa ating kapigatian. So, whenever we have the oppression, we have to keep in mind that God wants to give us blessing this time. Kaya sa tuwing dumaranas tayo ng kapigatian, isipin natin na sa pagkakataong ito nais magbigay sa akin ng Diyos ng pagpapala. But to receive the God's blessing, we have to pass through the oppression. Pero upang matanggap natin yung pagpapala, dapat nating malampasan ang kapigatian. Sa huli dahil ang paghihirap ay kapaki-pakinabang dapat tayong magtiis at maging matiyaga sa gitna ng paghihirap. Dapat nating malampasan ang paghihirap sa pamagitan ng pag-alam na tinutulungan tayo ng Diyos. Yeah. If God allow the oppression, God is with us at that time. Kapag ipinahintulot ng Diyos yung kapighatian, siguradong kasama natin ang Diyos sa pagkakataong yun. God surely help us. Siguradong tutulungan tayo ng Diyos. Unang Pedro chapter 4, verse 19. Unang Pedro chapter 4, 19. 19, okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Right? Ang mga nagdurusa ayon sa kaloob ng Diyos. Tama? Ayon sa kaloob ng Diyos. Yeah, nagdurusa. Ayon sa kaloob ng Diyos. Ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. So, whatever oppression you have, you commit to the Lord. Kaya anumang kapighatiang meron ka, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Don't hold on your oppression by yourself. Huwag mong panghawakan sa sarili mo yung kapighatian mo. Yeah, you can commit your oppression to the Lord. Dahil pwede mo itong ipagkatiwala sa Panginoon. Don't focus on your oppression. Huwag kang magtuon sa kahirapan mo. Yeah, you can commit to the Lord. Pwede mo itong ipagkatiwala sa Panginoon. If so, what should you do? Kung gayon, anong gagawin mo? You can more endeavor in your Christian life. Magsumikap ka sa iyong pamumuhay Kristiyano. Kahit dumating ang paghihirap, hindi natin dapat pabayaan ang ating Christian life. Sa halip, dapat natin itong pag-ibayuhin.
If you have a affliction, you have to more endeavor in your Christian life. Kung meron kang kapighatian, dapat na higit kang magsumikap sa iyong pamumuhay Kristiyano. But unfortunately, many Christians, when they have a affliction, they try to give up their Christian life. Pero karamihan sa mga Kristiyano, kapag meron silang kahirapan, gusto nilang isuko yung kanilang pamumuhay Kristiyano. They more focus on their affliction. Higit silang nagtutuon sa kanilang kahirapan. When I solve my affliction problem, I will return to church. Kapag nalutas ko na yung kapighatian at kahirapan ko, problema, babalik ako sa church. When my affliction finish, I will continue my Christian life. Kapag natapos na yung kahirapan ko, magpapatuloy ako sa aking buhay Kristiyano. Yeah, it's a complete misunderstanding. Ito ay ganap na maling pagkaunawa. Who can solve your affliction? Sinong lulutas sa iyong kahirapan? We learn, right? God can solve your affliction. Nalaman natin na yung Diyos yung lulutas na iyong God kahirapan. allow the affliction. Ipinahintulot ng Diyos yung kahirapan. And God is the one who can solve your affliction. At Diyos yung lulutas ng iyong kahirapan. What should you do? Kaya anong gagawin mo? You have to more continue, more endeavor in your Christian life. Kaya kailangan mo magpatuloy at magsumikap sa iyong pamumuhay Kristiyano. Because of affliction, I cannot evangelize anybody. Dahil sa aking kahirapan, hindi ako makapag-evangelize. You are in affliction, you try to more evangelize restore. Ikaw ay nasa kahirapan, higit mong subukang mag-evangelize. Then God said, God can solve your affliction. At sa panig ng Diyos, lulutasin niya yung kahirapan mo. Mas alam ng Panginoon ang paghirap na tinalanas ko kaysa sa sarili ko. Tama ba? Tiyang na tutulungan niya ako. Tama ba? Dapat tayong tumawag sa Diyos kapag nakakaranas tayo ng paghihirap. Buksan mo ang Biblia, awit 50, verse 15. Awit 50, verse 15. 50 verse 15. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Okay? Ililigtas kita at luluwalhatian mo ako. We can cry out to the Lord, right? Pwede tayong dumaing sa Diyos. When you are in affliction, you can cry out to Him. Kapag nasa kahirapan ka, pwede kang dumaing sa Diyos. That's a commit to the Lord, right? Yan yung pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan nating tahiming na magtiis hanggang sa lutasin ito ng Panginoon. Alam nating may layunin ng Panginoon sa pagbibigay ng paghihirap at nagsisikap tayong hanapin ang kaloob ng Diyos. Okay po? So, we have to endure affliction as a evangelist. Kaya magtiis tayo sa kahirapan gaya ng ebanghelista. Balikan natin sa 2 Timoteo chapter 4 verse 5. Pangatlo, kampanan mo ang gawain ng isang evangelista. As we learn, tayong lahat ay mga evangelista. Gaya ng pinag-aaralan natin, tayo ay ebanghelista. Ang gawain ng isang evangelista ay ipangaral ang ebanghelyo. Tama ba? Pagkatapos sa maligtas, dahil sa gawain ito, kaya tayo ay naiwan pa rin sa mundong ito. Tama ba? Buksan mo ang Biblia, awit 118. Awit 118. 17. Awit 118, 17. Okay po, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. It says, what's the purpose of a saved Christian? Sinasabi dito yung layunin ng ligtas na tao. What's the purpose of your life Anong layunin ng iyong buhay? after salvation? Pagtapos ng kaligtasan, We have only one reason, right?
Meron lamang po tayong isang dahilan. Yeah, we live our remaining life to save the lost soul. Nabubuhay tayo sa ating natitirang buhay upang magligtas ng ligaw na As kaluluwa. we learn, right, after salvation, we have a hope. Gaya ng ating nalaman, pagtapos ng kaligtasan, meron tayong pag-asa. Hope for eternal heaven. Pag-asa para sa walang hanggang Hope langit. for eternal life. Pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Hope for eternal reward. Pag-asa para sa walang hanggang gantimpala. It's much better we go to heaven as soon as possible, right? Mas mabuti na pumunta na tayo sa langit sa lalong madaling panahon. Look at this world, what happened? Tingnan nyo kung anong nangyari sa mundong ito. Very wicked. Napakasama. All lie. Lahat kasinungalingan. Lie. Yeah. Very corrupted. Napakasama. When you look at this world, right? We don't want to live this world anymore, right? Pag titignan natin yung mundong ito, ayaw na nating mabuhay sa mundong ito. We want to go to heaven as soon as possible, right? Gusto nating pumunta sa langit sa lalong madaling panahon. But we have only one reason why we have to live this world. Pero meron tayong isang dahilan bakit kailangan nating mabuhay sa mundong ito. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Bakit? Yeah. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yeah. To preach the gospel, right? Upang ipangaral lang ebanghelyo. Tayo ay mga taong pinakatiwalang ipangaral lang ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 2. Unang Thessalonica chapter 2 verse 4. Unang Thessalonica chapter 2 verse 4. Chapter 2 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos sa pagkatiwalaan ng ebanghelyo gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Yeah. Kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo. Right? Yeah. It means God commit the gospel, especially true gospel, to us, right? Ibig sabihin, ipinagkatiwala ng Diyos yung tunay na ebanghelyo sa atin. Yeah. Why God commit the gospel to us? Bakit ipinagkatiwala ng Diyos yung ebanghelyo sa atin? God wants all men to be saved. Dahil ang Diyos nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. If we receive the true gospel, we have to preach the true gospel. Kapag tumanggap tayo ng tunay na ebanghelyo, dapat nating ipangaral ang tunay na ebanghelyo. Because it's the way we can save the lost soul. Dahil ito yung paraan para makapagligtas tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Lalo na ang isang evangelista ay hindi dapat matakot sa paghihirap para sa ebanghelyo. Right? Yeah. But as we know, preaching the gospel, it's not easy, right? Pero nalaman natin na yung pangaral ng ebanghelyo ay hindi madali. Yeah. If we don't preach the gospel, madali. Our Christian life, madali, right? Kung hindi natin ipangangaral ng ebanghelyo, madali yung pamumuhay Kristiyano natin. So you come to church, Pupunta ka ng church, you listen to the sermon, kikinig ka ng sermon, you have a fellowship, makikipag-fellowship. madali. Right? Madali. Yeah. But when we try to preach the gospel, we will suffer a lot of oppression. Pero habang sinusubukan nating ipangaral ng ebanghelyo, daranas tayo ng maraming pag-uusig. But we shouldn't fear oppression. Pero dapat na hindi tayo matakot sa kapighatian. Ikalawang Timoteo, chapter 1. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo. Suffer oppression. Magdusa sa kahirapan. Suffer oppression for the gospel. Magdusa para sa ebanghelyo. Apostle Paul encouraged Timothy, suffer oppression for the gospel. Hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo, magdusa ka para sa ebanghelyo. The second Timothy, we are learning second Timothy, right? Diba po, pinag-aaralan natin yung ikalawang Timoteo. Yeah. Maybe this verse is the main verse of second Timothy. Marahil yung talatang ito ay pangunahing talata ng ikalawang Timoteo. Apostle Paul sent epistle to Timothy, young Timothy. Nagbigay ng sulat si Apostol Pablo sa batang Timoteo. Apostle Paul encouraged Timothy, suffer oppression for the gospel.
Hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo, magdusa ka ng kahirapan para Because sa it's ebanghelyo. your work you have That- to do as an evangelist. Dahil bilang ebanghelista, ito yung nararapat mong gawin. It's the same to us, right? Ito po ay pareho sa atin. If we fear the suffering for the gospel, we cannot preach the gospel. Kung matatakot tayo sa kahirapan sa pangaral ng ebanghelyo, hindi natin maipapangaral ng ebanghelyo. Yeah. At huwag mong ikahiya ang ebanghelyo, right? Yeah. Roman chapter 1, buksan mo ang Biblia, Roman chapter 1. Roman chapter 1, 16. Roman chapter 1, 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yeah, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo. Yeah. If we are ashamed of the gospel, how can we preach the gospel? Kung ikahiya natin ang ebanghelyo, paano natin ipapangaral ng ebanghelyo? Yeah, we shouldn't ashamed of the gospel. Kaya dapat na hindi natin ikahiya ang ebanghelyo. Sometimes some Christian, right? They don't reveal their faith to even their family Minsan may mga Kristyano na ayaw nang ipahayag yung kanilang pananampalataya maging sa kanilang pamilya. because all their family, other family are Catholic. Dahil yung buong pamilya niya ay Katoliko. If I reveal my faith, they will persecute me. Kung ipapahayag ko yung pananampalataya ko, uusigin nila ako. That's why they don't open their faith. Kaya hindi nila binubuksan yung kanilang pananampalataya. They hide their faith. Tinatago nila yung pananampalataya nila. In that situation, how can I evangelize their family? Sa ganong kalagayan, paano nila ma-evangelize yung kanyang pamilya? The gospel is not the thing we have to ashamed. Yung ebanghelyo ay hindi bagay para ikahiya. Gospel is the thing we have to boast. Yung ebanghelyo ay bagay na dapat ipagmalaki. Then we can preach the gospel, right? Pagkatapos may ipapangaral natin ng ebanghelyo, Don't be ashamed of the gospel. huwag mo ikahiya ang ebanghelyo. Yeah, because it is the thing that saved the lost soul. The gospel. Dahil ito yung paraan para magligtas ng ligaw na kaluluwa. Yeah, minsan dapat tayong maging handang mamatay para sa ebanghelyo. Okay? Gawa chapter 20. Gawa 24. Gawa 20:24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang miseryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. It means, I'm already ready to die Ibig sabihin, handa akong mamatay para sa ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatuto sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Magandang balita, Ebanghelyo. Right? So, in our church, right, when we become the minister in church, our church provide this word, the make a praying. We receive this word as a gift when we become the minister. sa church natin. Kapag may isang naging minister, evangelist, naging isang evangelist, tumatanggap kami ng ganitong regalo. That's why we put this word on the house. Kaya sa bahay namin, ilalagay namin yung talatang ito. That's why every time we can remind. Kaya lagi kaming napapaalalahanan. Yeah. Not only the minister, but also all the brothers and sisters have this heart saying. Hindi lamang sa mga ministers, kundi dapat maging mga brothers at sisters ay magkaroon ng ganitong klase ng puso. Then we can boldly preach the gospel, whatever situation we are. Pagkatapos sa anumang sitwasyon tayo naroroon, matapang nating maipapangaral ang ebanghelyo. Yeah. So, balikan natin ikalawang Timoteo chapter 4, verse 5. The huling bagay,
apat na bagay. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Si Timoteo ay naglilingkod sa iglesia sa Efeso noong panahong iyon. Kailangan niyang isagawa ng lubusan ang ministeryong ipinakatiwala sa kanya ng Diyos. Mayroon tayong mga tungkulin sa loob ng iglesia na ipinakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay. Buksan mo ang Biblia, unang Timoteo chapter 1, verse 12. Unang Timoteo chapter 1, 12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Right? The Lord committed ministry. Pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos yung paglilingkod. Ipinahintulot ng Diyos ang ang iba't ibang tungkulin ng paglilingkod sa loob ng iglesia. That's why in church there are many kind of ministry. Kaya sa loob ng church, maraming uri ng paglilingkod. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12. Romans 12. Verse 5. Verse 5 hanggang 8. Romans chapter 12, verse 5 hanggang 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya inibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangaral ay sa pangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Yeah, right. The Bible said church is the body of Christ. Sinasabi ng Biblia na yung church ay katawan ni Kristo. And Christ is the head of the church. At si Kristo ang ulo ng church. And each saved Christians are member of the body. At bawat ligtas na Kristiyano ay bahagi ng katawan. So we can understand, right? We have one body, right? One body. Kaya maunawaan natin, meron tayong isang katawan. But there are many kind of member, right? Pero maraming uri ng bahagi. Hands, kamay, feet, paa, eye, mata, nose, ilong, mouth, bibig, right? Maraming member, right? Yeah. But their function, their work, different, right? Pero yung gamit nila ay magkakaiba. Tama ba? Yeah. Hands, touch, get, lift, each of the works of hands, right? Yung gampanin ng kamay ay paghawak, pagkuha. Yeah. And then eye, can see, get the information through eye. At yung mata nakakita, nakakakuha ng mga impormasyon. It's the ministry of the eye, right? Ito yung paglilingkod ng mata. Mouth preach the word of God. Yung bibig ang nangaral ng salita ng Diyos. I'm a pastor in church, right? Ako yung pastor sa church. Maybe I'm maybe mouth. Kaya marahil ako yung bibig. Because every Sunday I preach the word of God, right? Dahil tuwing linggo ay pinapangaral ko ang salita ng Diyos. Different. The ministry different. Kaya yung paglilingkod ay But magkakaiba. anyway, they are one body. Pero gayon pa man, Right? iisang katawan. Yeah. That's why, according to God's will, God commit the ministry to us. Kaya ayon sa kalooban ng Diyos, ipinagkatiwala niya yung paglilingkod sa atin. So, after you got the salvation, when you grow in the faith, someday you need to do ministry in church. Kaya sa iyong pamumuhay Kristiyano, balang araw kapag lumago ka sa pananampalataya, gagawa ka ng paglilingkod sa church. Of course, the newborn baby, if meron newborn baby, right? Baby cannot do anything, right? In the house, right?
Sa bahay, kapag mayroong bagong silang na sanggol, walang anumang magagawa yung sanggol. Baby cannot dishwash, right? Yung baby, hindi siya makakapaghugas ng plato. Baby just take a milk. Yung baby, tumatanggap lang siya ng gatas. Right? Yeah. But baby grow, Pero lalaki yung baby. reach some age, then can help her household, right? At ahantong sa edad na makakatulong na sa mga gawain sa bahay. You also, right, grow in the faith in church. Kaya rin ay lalago sa pananampalataya. So someday you also can do ministry in church. Kaya balang araw gagawa ka rin ng ministry And sa God will church. commit ministry to you. At ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos yung paglilingkod. Ano ang benepisyo ng paglilingkod? Nakakaroon tayo ng pagkakataon na pasalamatan ang biyaya na ipinakaloob ng Diyos. Right? If you are saved, you have a heart to render the grace of God. Right? Kung ligtas ka, meron kang pusong suklian yung biyaya ng Diyos. Yeah. Through the ministry, you can render the grace of God. Kaya sa pamagitan ng paglilingkod, magagawa mong suklian yung biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng paglilingkod, mas nagiging gising tayo sa spiritual na buhay. Yeah. When we do the ministry, right, we can be more awakened. Kapag gagawin natin yung paglilingkod, higit tayong magiging gising. Yeah. So because you have a ministry in church, you prepare your ministry, right? Dahil meron kang paglilingkod sa church, naghahanda ka sa iyong ministry. You always think about it, right? Lagi mo itong pinag-iisipan. It make you more, you can be awakened. Kaya ito yung gagawa para maging lagi kang gising. At sa pamagitan ng paglilingkod, mas lalong nabubuo ang ating pananampalataya. So, you can be more strong in the faith when you do the ministry. Kaya kung gagawin mo yung ministeryo, higit kang magiging matatag sa pananampalataya. Because you can learn many things. Dahil matututo ka ng maraming bagay. Yeah. We will learn, right, affliction, why God allowed the affliction. Nalaman natin bakit pinahintulot ng Diyos yung kapigatian. Through the affliction, right, we can be well trained in the faith. Dahil sa pamagitan ng mga kahirapan, higit tayong masasanay sa pananampalataya. When we do the ministry, right, we also have many affliction. Habang ginagawa, pag meron din tayong ministeryo, magkakaroon din tayo ng maraming kapigatian. We can be trained more. At tayo higit na masasanay. Kaikan chapter 14. Kawikaan Chapter 14 verse 4. Kaikan chapter 14 verse 4. Okay, chapter 14 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung saan walang baka ay wala ring butil. Ngunit ang saganang ani sa lakas ng baka nang gagaling. Right? If you don't have a cow, you are easy, right? Because you don't need to take care of a baka. Kung wala kang baka, madali sa iyo kasi hindi mo kailangan mag-alaga ng baka. You don't need to feed the baka. Hindi mo kailangan pakainin yung baka. You don't need to remove the tae ng baka. Hindi mo kailangan maglinis ng tae ng baka. You are easy, right? Your life easy, right? Kaya yung buhay mo madali. Right? Yeah. But through the baka, you can do many things, right? Pero sa pamamagitan ng baka, magagawa mo yung maraming bagay. Yeah. The baka carry the heavy burden. Yung baka yung nagpapasa ng mabibigat na bagay. You can use the baka, the farming. Magamit mo yung baka sa pagsasaka. And you can get the masarap meat. At makakuha ka ng masarap na karne. Tama ba? Yeah. If we don't do any ministry, madali, Christian life. Kung wala tayong gagawing anumang paglilingkod, madali yung pamumuhay Kristiyano. But you don't get many God's grace. Pero hindi ka makakuha ng maraming biyaya ng Diyos. So, you try to do the ministry. Of course, before your ministry, your Christian life, it's first. Pero bago yung paglilingkod, una muna yung pamumuhay Kristiyano your mo. Christian life must be stable. Kailangan maging matatag yung pamumuhay Kristiyano You have mo. to consistently listen to the sermon. Kailangan nagpapatuloy ka sa pakikinig ng sermon. You have to consistently attend the fellowship. Dapat patuloy kang dumadalo sa mga fellowship. Then God can commit you the ministry. Pagkatapos ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang paglilingkod. Yeah. But if God give the heart, you can ask, I want to do some ministry.
Pero kung ibibigay sa iyo ng Diyos yung puso, pwede kang humiling ng anumang ministeryo. You can ask me anytime, or to some leader you can ask, I want to do some ministry. Pwede nyo kung tanungin. O kaya sa mga leader ng mga ministry, pwede nyo silang kausapin. Our missionary, the church school teacher, Yung paglilingkod, meron tayong church school teacher, choir, choir, right? And media. Media team, Media team. Anyway, you can do any ministry in church. Ganyan pa man, marami kayong paglilingkod na maaaring gawin sa loob ng church. And if you already have the ministry, you have to do your best. At kapag meron ka ng ministeryo, paglilingkod, gawin mo yung makakaya mo. The last verse, Colossians chapter 4, Huling talata, Colossus chapter 4. 17. Chapter 4, 17. Colossians chapter 4, 17. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sabihin ninyo kay Arkipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Because you receive the ministry from the Lord. Dahil tumanggap ka ng paglilingkod mula sa You have Diyos. to do your best. Kaya kailangan mong gawin yung makakaya mo. So, we learn today, apat na bagay. Kaya ngayong araw, pinag-aralan natin yung apat na bagay. Anong kailangan bilang evangelist? Yung kinakailangan para maging ebanghilista. Okay, you practice. Kaya sanayin nyo po ito. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasa. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Cell Group 6 and 7 Bible Seminar mula August 7. Tulungan mo po kami na maraming kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng Bible Seminar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.